Okay, so eto, pag-usapan na natin 'to saglit. Ito kasi inaalala ko diyan namin dito, um, kung si Maharlika ay makakalusot sa lahat ng mga kaso niya at, lahat pare-pareho ay inatras ang kaso, okay. Ngayon ang nakarating po kasi sa'min ay susundan niya etong, ginawa nila Pebolus Cunanan na nag-apology sa presidente tapos, yung nagbalik loob. Now, ako naman ho, to be honest with you, hindi ho ako makukumbinse na ano, na, genuine yung pagbaliktad ni Maharlika. Alright, hindi genuine. Bakit? Isipin niyo na lang kung gaano katindi ang paninirang binitiwan ni Maharlika laban dito kina F. Elisa at saka kay PBBM at sa buong gobyerno, 'di ba? Oo. Ngayon, ah, dito, 'yun, this is a good point, sabi ni Jerry. Undercover 'yan at tanga na lang ang magtitiwala ulit diyan. That's correct. 'Yan po yung gusto kong puntuhin. So maaaring makita natin na magbalik loob si Maharlika sa administrasyon pero, ah, ano ang pinakamabigat na dahilan para masabi natin na mabubura niya yung mga paninirang ginawa niya sa mag-asawa at sa pamahalaan, 'di ba? Hindi ho kasi po puwedeng basta na lang bumaliktad, gano'n-gano'n. At tulad nung ginawa nila Pebbles Kunana, nakaaway kuno yung mga kasamahan niya sa DDS, 'di ba? Pero kung inyong uungkatin, titignan ninyo ano yung pinag-awayan nila, parang hindi parang hindi lang yata siya naisama sa mga pagmi-meeting, parang gano'n. Pero kung titignan ninyo kung grabe yung gaano kagrabe yung paninirang ginawa ni Pebbles, to the point si FL daw ay inuutusan, sabi ni Maharlika, ang si FL daw runner niya sa pagbili ng si Pebbles. Isipin niyo yung bigat ng ganung paninira, 'di ba? Oh. Tapos hindi lang 'yun. Lahat-lahat na lang eto sinabi ni Maharlika na smuggling, 'di ba? Kidnapping or human trafficking, gano'n. Samut-saring kasalanan. Kulang na lang nga tawag dito, yung kudetang ginawa ni Satanas sa langit, ikonekta pa ni Maharlika kina FL. Tapos biglang magiging bahagi ng magtatanggol sa administration. Sino ang kakalabanin niya? Mga Duterte? Magagawa ba niya yung ganong klaseng kawalang hiyaan ang ginawa niyang paninira sa Marcos administration dito kay Duterte? Na mulat sa pool pa naman na naging presidente yun, doon rin siya naman nagsimulang mag-vlog at talagang ang tinutukan niya talagang i-promote, itong si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? So, kung sakali man na mangyari itong aking binabanggit, ito na sinasabi ko sa inyo, maaaring kayo ay magtiwala, pero ako, hindi ako maniniwala. Ulitin ko, maaaring kayo ay magtiwala kay Maharlika kasi dating loyalista, plus may mga umuugong ng mga salitaan ngayon na ah, sila, kagaya kay Attorney Trixie na kaya hindi natuloy lang dahil nga na vlog nito ni Takero. Kumbaga, nabulilyaso, totoong nakipagkita kina 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 Churrut. Pero sinabayan kasi nito ni Takero ng content. So kumbaga napahiya. Kaya hindi natuloy na unsyami. So eto ngayon pa lang, ganun na rin po ang ginagawa ko. Hindi bali nang manatiling tagapanira si Maharlika kaysa naman sa kayo ang masira niya. Because this is my fear. Oras na, kampante na kayong lahat, kampante na tayo, we put our guard down, 'di ba? Na okay, unity tayo talaga, nagkaisa na. Wala na talagang kalaban sina PBBM. Tapos nagpapalakas lang pala ang mga kalaban ng ating pangulo, 'di ba? And then all of a sudden, like a Trojan horse, 'di ba? At the right time, at the right day, shit, kung kailan tayo nakanganga, bigla sila ngayong titirada, 'di ba? And then we will be caught off guard, taob.
Maski ang administrasyon taob, 'di ba? Naakala natin gano'n-gano'n na lang, okey na, yung pala may pinaplano palang hindi maganda 'tong mga damuho, 'di ba? Kung babaliktad, eh, 'di bumaliktad siya pagkatapos na ng administrasyon ni PBBM. Yun, wala na akong pakialam dun. Magbaliktad siya o ano, balewala, 'di ba? Kasi yun ang nakikita namin, eh. Ah, Mag-a-admin ito magpo-pro-admin si Maharlika without, asking for any, compensation, na magso-sorry, public apology to convince us, 'di ba? Pero ang nakakatakot dito, 'di ba, yung yung intensity ng ginawa niyang paninira dun sa mag-asawa, tapos gano'n-gano'n lang ang pagbaliktad, 'di ba? Gano'n-gano'n lang yun. Oh, 'di ba? Kaya ano, ako sabi ko nga, hindi ko ako magagawang paniwalaan 'yan. Oras na mangyari 'yan, eh, sasakit na naman ang kalooban ng mga loyalista sa'kin. Bakit? Because I will despise Maharlika at yung, pagbaliktad na 'yan. Dahil hindi ho talaga katiwa-tiwala. At tingnan natin yung darating na panahon. Kasi ano 'yan, eh, ah, eto tignan niyo, ha, kapag si PBBM po ay napatalsik sa puwesto na naka-4 na taon siya sa puwesto, hinding-hindi na po siya maaaring lumaban pa sa anumang presidential election. Okay, hanggang vice na lang si PBBM. Pero kung si PBBM naman ay matanggal nila sa puwesto prior to his 4th year in office, pwede siyang tumakbo uli sa pagkapangulo, 'di ba? Eh, mukhang hindi ho magagawa ito ng mga kalaban niya na less than 4 years mapabagsak si PBBM. Ang nakikita ko rito, eh, ano 'to, titirahin nila ito ng sasakyan yung Uniteam, yung pagkakaisa, yung ganyan. Kasi tignan niyo, ha, napupunan nila bakit ang mga dilawan hindi na po inaatake si PBBM. Very, very rare ang mga protests rally ngayon, 'di ba? Hindi katulad nung dating administrasyon na maya-maya nandiyan ang mga rallyista na kontra sa Duterte administration. Dito kay PBBM, naku, napaka-rare kapagka merong mga event lang katulad ng Mayo 1, 'di ba? Yung labor union, doon lang sila naglalabasan. Pagsona ng presidente, 'di ba? Hindi naman masasabi na walang budget ang mga 'yon. May budget yung mga 'yan. Kaya lang, ano 'yan, siguro nakikita nila na yung ipinaglalaban nila, lalo na yung interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, eh, ipinaglalaban naman ng Presidente Marcos, 'di ba? Yung, pagtataguyod ng human rights, nakikita naman nila, kabi-kabila na nga yung hearing, 'di ba, laban sa mga pinagagawa ng nakaraang administrasyon at, paglulustay nito ni Sara. So, kumbaga walang dahilan para mag-rally-rally pa ang mga buang, 'di ba? Oh, pinapayagan ni PBBM ang, pagpapatayo ng, Martial Law Museum kasi may batas na tungkol diyan, eh. Oo, may pondo na. So, pinabayaan na lang ni PBBM ang pagtatayo ng Martial Law Museum sa UP Diliman. Eh, kaligayahan nila 'yan, eh, kung di ako nagkakamali UP Diliman talaga 'yon, kaligayahan nila 'yan, 'di ba? So, wala talagang dahilan para sila mag-rally-rally. So, sasabayan lang ito ng kalaban niya, itong mga gustong makaposisyon. Hmm, okey? So, ngayon pa lang binubuking ko na, okey? May mag-a-accuse sa'kin, I'm a Trojan horse. Pak shit, hindi nga ako konektado, eh, sa administrasyon. Oh, nakakapunta lang ako ng Malacanang if I'm invited, 'di ba? Bakit hindi ko naman pauunlakan, putragis presidente umimbita na, 'di ka pa pupunta, kakahiya naman 'yun, 'di ba? Pero kilala niyo naman ako, 'pag nakita ko na parang may mali sa administrasyon, pinupuna ko, 'di ba? Gano'n talaga magkaibigan kumbaga. Sasabihin mo na, "Brad, yung mata mo may puwing." Oh, kaysa purihin ko ng purihin na, "Brad, ang ganda ng mata mo, 3 na yung eyeball." 'Di ba? Hindi gano'n, hindi tama 'yun. So, para sa akin, eh, maging alerto tayo, okey? Maging alerto tayo rito. Okey,
So yun lang stand ko diyan sa napapansin ko na mga pagbabago. Kasi nakakagulat yung biglang yung pag-atras ni Abel sa kanyang kaso, samantalang sabi niya noon nung press con, kung sakali na settlement sa'yo, papayag ka ba? No way daw. Si Poy Quiñones gano'n din, Mel Robles gano'n din, 'di ba? So tingnan natin kung pinatawad din, dapat magsalita sila. So far kasi, nagtanong na rin ako kay Abel, wala pa akong nakukuha talagang sagot. Tapos kayo, nagtatanong na kayo kung ano ng update, so kailangan ko na sumagot. Dahil may nag-provide na rin sa'kin ng dokumento na 'to na wala, talagang nangyari na at, ang dating, mukhang pinatawad at, hindi kailangan ni Abel na magbayad kay Maharlika, kundi bayaran lang nila yung mga abogado nila and that's it. So kumbaga ano na lang, quits yung labanan na nangyari, okey?